بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال: استفت قلبك. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاق في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك ناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسند الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد صحيح، بإسناد حسن. Mga kapatid sa Islam, ang hadith na itinuro sa atin ngayon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay patungkol sa pagkilala o paghanap natin ng kabutihan at paglayo natin, paano natin malalaman ang mga kasalanan. Unang-una, ang Islam, ang Sharia, ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay sagrado. Ito ay tawqifiyya. At kapag sinabi natin tawqifiyya, ang ibig sabihin ng tawqifiyya, ito ay mula sa salitang waqf. Nangangahulugan na ang tawqifiyya o ang waqf ay kinakailangan mong tumigil. Kinakailangan mong tumigil. Ano ibig sabihin pag sinabi natin na ang Sharia o ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala ay tawqifiyya? Ito ay nangangahulugan na hindi pinapahintulutan at hindi maaari na ang isang tao ay magdadagdag sa reliyong Islam ng base sa kanyang kagustuhan o ng base sa kanyang opinyon. Ulitin natin, hindi nararapat sa isang tao na siya ay magdadagdag sa reliyon, sa batas ng Allah at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang manggagaling ito sa kanyang opinyon o sa kanyang emosyon. Ayun ang ibig sabihin natin pag sinabi nating tawqifiyya. Kaya isa sa maaari nating masabi ay ang ibada ay tawqifiyya. Ito ay tawqifiyya. Ibig sabihin nun na kapag ka may lumapit sa ating isang tao, lumapit sa ating isang kahit na nagtuturo ng Islam, kapag ka sinabi niya ang isang katuruan, at ito ay sinabi niya na ito ay ibada, ito ay pagsamba, sa pamamagitan nito, tayo ay mapapalapit, hindi natin maaari itong tanggapin dahil ang din, ang ibada ay tawqifiyya, ibig sabihin waqf. Kailangan natin tumigil. Kailangan natin tumigil muna at siguraduhin na kung ano man ang kanya sasabihin, ito ay may dalil. Ito ay may dalil. Ito ay may ebidensya mula sa Quran or sa Sunnah. Ebidensya mula sa Quran. Isa pang halimbawa mabibigay natin ang pangalan at katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pangalan at katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay tawqifiyya na hindi natin maaaring idagdagan o bawasan ng pangalan at katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala unless na meron tayong dalil, meron tayong hadith na authentic or ito ay mula sa Quran na ang Ar-Rahman Ar-Rahim ay pangalan at ang katangiang ito, halimbawa ang puot at galit, ang habag, awa, patnubay ay katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yun yung doon natin sisimulan yung pundasyon ng pag-uusapan natin sa araw na ito.
Okey, ngayon dito sa sinabi ng Propeta Muhammad SAW sa hadith nga Nawas bin Sam'an radiyallahu anhu na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Al-birru husnul khuluq." Ang ang ibig sabihin nito ay mabuting gawain, general term siya, pero, binigyan ito ng depinisyon ng Propeta Muhammad SAW na ang ibig sabihin nito ay husnul khuluq, mabuting pag-uugali. At ang mabuting pag-uugali mga kapatid sa Islam, ito ay maaari nating, hatiin sa dalawa. Mabuting pag-uugali unang-una kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So isulat niyo, ang mabuting pag-uugali ay dalawang klase, ang mabuting pag-uugali ay dalawang klase. Unang-una ay mabuting pag-uugali towards Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mabuting pag-uugali sa pakikitungo natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So unang-una, paano tayo, sige kayo ang tanungin ko, paano tayo maging mabuti kay Allah, mga bro? Okey, pagsunod sa kanyang mga ipinag-uutos at paglayo sa kanyang mga ipinagbabawal. Pangalawa, ano pa bukod doon? So kapagka sinabihan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala tayo ay sa gawa ng, palagihang pagdarasal, magbigay ng kawang-gawa kung ito ay obligado sa atin, gumawa tayo ng, ah, tayo ay mag-ayuno, gagawin natin ito bilang mabuting pag-uugali sa ating Panginoon, sa ating Rabb. Ano pa ang naiisip niyong maayos na mabuting pag-uugali? Parte din ng mabuting pag-uugali kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ay ang, ah, kumpletong pagtanggap sa kanyang mga pinapahintulutan, sa qadar, sa ahkam al-qadariyah, okey? So, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala siya ay may dalawang pinahintulutan. Unang-una yung pinahintulutan niya ay yung, yun nga, yung halal at saka haram. Ito ay pinahintulutan at pinahintulutan ng Allah na maging tama at lawful sa ating mga tao, at meron din siyang mga bagay na pinahintulutan na makakasama at ipinagbawal niya ito sa mga tao. At the same time, merong isang kategorya na kung saan na pinahintulutan din niya ang mga nangyayari sa atin dito sa lupa, sa tadhana natin, sa pamumuhay natin. So ngayon, isang mabuting pag-uugali sa pinahintulutan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa qadar ay yung tanggapin natin o yung kumpleto nating pagtanggap sa pinahintulutan ng Allah sa ating buhay. Ito man ay sa ating anak, sa ating kayamanan, okay? Ito man ay sa ating, relihiyon, sa ating mga magulang, etc. Ito ay tatanggapin natin, ito ay, bibigyan natin ng sabar, hindi tayo magsasalita ng mga bagay na hindi kinalulugdan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapagka may pumanaw na pinakamamahal natin, wala tayong ibang sasabihin kung hindi ang kalulugdan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, katulad ng sinabi ng Allah, sinabi na nasabi na, "Innal 'ayna latadma," na ang mata ay iiyak at ang puso ay makakaramdam ng lungkot. Subalit wala tayong ibang sasabihin maliban sa kung ano ang minamahal ng Allah Azza wa Jal. Kaya sa pakikitungo natin sa mga taong pumanaw, kung sila man ay nagdadalamhati, sila ay umiiyak, hayaan natin 'yan. Ang mab ang kanilang mata na lumuluha at ang kanilang puso na, ah, nalulungkot, 'yan ay given. 'Yan ay natural na emosyon ng isang tao. Subalit ang ipinagbabawal, hindi yan pinagbabawal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang kanyang ipinagbabawal ay yung meron ng lalabas sa atin na pangit na salita. Meron ng lalabas sa atin na hindi na salita ng may pagtanggi sa qadar unang-una o may talikod sa qadar ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yun yung ipinagbabawal sa atin ng Islam. Malinaw? Malinaw mga brothers? Okay, so hindi mali
na ang isang taong namatayan o isang taong may pinagdadaanan na pagsubok na siya ay malungkot, siya ay umiyak, hindi pinagbabawal 'yun. Ang pinagbabawal ng Allah ay yung meron tayong sasabihin, "Ay kung sana ganito na lang ang ginawa ko, ay bakit pa ako o Allah, bakit ako pa ang pinili mo sa dinami-dami ng mga taong makakasalanan, bakit ako pa ang pinili mo?" Et cetera. So isa 'yun sa, so 'yun yung, unang klase ng mabuting pag-uugali. Unang-una yung yung pagiging mabuting ugali sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangalawa, mabuting pag-uugali, okey, sundan niyo yung sinulat niyo, ay yung mabuting pag-uugali sa mga tao. Ito ang mabuting pag-uugali sa mga tao. At ang mabuting pag-uugali sa mga tao, ito ay papaiksiin natin sa sinabi ng, "Badlun nada wa kafful adha was-sabru 'ala al-adha wa talaqatul wajh." Paano natin sa apat na katangian. So, ang isinulat niyo is mabuting pag-uugali sa tao, ilagay niyo ng araw, apat na araw. Unang-una, badlun nada. Badlun nada, ang ibig sabihin ng badlun nada ay yung palagiang pagbati. Palagiang plituhin, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Meron tayong 20 sa warahmatullah at warahmatullahi wabarakatuh ay 30. At sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na kapag kayo ay binati, ito ay ibalik natin ng mas higit. Ito ay ibalik natin ng mas higit. So yun yung unang-una, maayos, palagi ang pagbati. Pangalawa yung kafful adha ay yun yung hindi ka mamiminsala, hindi pagpinsala sa tao. Ito man ay, pisikal o by moral, okey? Hindi natin pipinsalain ang mga kapatid nating Muslim sa pamamagitan ng ating bibig o ng pamamagitan ng ating duda sa kanila at gano'n rin hindi rin natin sila sasaktan. Hindi natin sila, hindi natin sila ipapahamak. 'Yun yung pangalawa. Pangatlo, as-sabru 'ala al-adha, as-sabru 'ala al-adha, yung pagtitiis sa pagkakataon na ikaw ang napinsala, ikaw ang naperwisyo, ikaw ay magpapasensya o magtitiyaga. At pang-apat, talaqatul wajh. Ang ibig sabihin ng talaqatul wajh ay yung maliwanag, maaliwalas at palangiting pagmumukha, palangiting mukha. Ulitin natin, ang mabuting pag-uugali sa mga tao ay papaiksiin natin sa apat na pangunahing kategorya. Una ay palagiang pagbati, ang paglayo sa pagpinsala, ang pagtitiis kapag ikaw ay napinsala, at palagiang pagngiti, palagiang pagngiti. So yun yung ibig sabihin natin 'pag sinabi nating maayos na pag-uugali. Yun yung sinabi natin na maayos na pag-uugali, okey. At kabaliktaran nito at sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan." Kayo ay magtulungan sa kabutihan at sa takwa at huwag kayong magtulungan sa kasamaan at sa pamiminsala. At sa mabuting pag-uugali sa tao, ang mangunguna dito ay alin? Kabutihan sa tao. Sino ang mauuna? Sino ang mauuna? Sino? Sino-sino po? Magulang. Ang unang-unang may karapatan ng ating maayos at, mabuting pakikitungo ay ang ating magulang, At sa ating magulang, sino ang mauuna? At sa dalawang nating magulang, sino ang mauuna?
nanay. Ang unang sa dalawang magulang ay nanay. Unang-una, ito ay dahil ito ang inutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at ng kanyang propeta na ang mauunang mamahalin o ang unang pakikitungan na maayos ay ang nanay at tsaka, isa pa sa dahilan ay sa dalawang magulang, ang nanay ang mas mahina kaysa sa tatay. Pangatlong dahilan, siya ay siya ang nagdalang tao sa'yo at sinabi sa Quran, "Wahnan 'ala wahn." Ah, Kahinaan sa ibabaw ng kahinaan. Ibig sabihin ang babae na kung saan siya ang mahina, siya pa yung nagdala ng bata na kung saan mahina. So dun lumalawak o nagiging malaki ang karapatan ng isang nanay sa kanyang anak. At yun rin yung sinabi ng hadith ng Propeta Muhammad SAW kung sino ang dapat mahalin, iyong nanay, iyong nanay, iyong nanay, at pagkatapos ang iyong ama at ang iyong ama. At sinabi rin ng Propeta Muhammad SAW ah, na ang Jannah o ang paraiso ay nasa talampakan ng mga ina na kung saan ang isa sa mga sahaba ay namatayan ng kanyang ina at siya ay umiiyak. Tinanong siya, "Ba't siya umiiyak?" Ang sinabi niya na meron akong dalawang pintuan ng paraiso sa lupa at ito ay nagsarado na at hindi na muling magbubukas, hindi na ulit magbubukas. Okey. At sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, sa direkta na command sa atin, sinabi niya, "Kayo ay sumamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at pagkatapos pakitunguhan niyo ang inyong mga magulang ng maayos. Wabilwalidaini ihsanan," ang dalawang magulang. At isa sa mga dua na nabanggit sa Quran, "O Allah, patawarin mo ako at patawarin mo ang aking mga magulang sa araw na tayo ay muling babangon para tayo ay husgahan sa ating mga gawain." Isa 'yan sa mga dua. At isa pa sa mga gawain o pagsamba na maaari nating maihandog sa mga pumanaw nating magulang na mga Muslim ay sila ay ating ipanalangin. Sa hadith na kung sino man ang abutan ng kamatayan, isa doon ay, lahat ng kanyang gawain ay mapuputol maliban sa tatlo. Isa doon ay yung panalangin ng isang anak, panalangin ng isang anak sa kanyang magulang, panalangin ng isang anak sa kanyang magulang. At marami pang iba. Ang topic ng pagmamahal sa magulang, ito ay ito ay, masarap, malapit sa puso. Ito ay realidad. Subalit, at the same time tayo ay natatakot na makapagbigay ng katuruan patungkol sa pagmamahal sa magulang at ito ay maging laban sa mga anak na nagkukulang. Subalit, sisikapin natin na na gawin natin kung ano ang ating makakaya at mula dun sa kakaunting gawain natin ay ito ay tanggapin at palawakin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa baraka. Okay, balik tayo dito sa hadith. So yun yung ibig sabihin ng, mabuting pag-uugali at sinabi dito, "Wal ithmu ma haka fi nafsik." Sabi niya ang at ang, ah, masamang gawain, ito ay kung ano yung bumabagabag sa iyong puso. Bumabagabag sa iyong puso and you dislike that people learn about it. Okay. Ngayon, mga kapatid sa Islam, 'di ba sinabi natin kanina na ang basihan natin ay ang Quran at saka sa Sunnah sa pag-identify natin ng halal at saka haram. Ngayon dito sa hadith, ipinapaliwanag sa atin ngayon na sa mga panahong hindi natin tiyak o hindi natin alam ang mga katuruan sa mga bagay, pinapahintulutan ng Islam na tayo ay manumbalik sa kung ano ang ating nararamdaman. Ano ang ating nararamdaman. Ulitin ko, ang hadith na pag-aaralan natin ngayon o ang hadith na tinatalakay natin ngayon, ito ay sa mga bagay
na hindi natin alam, sa mga bagay na hindi natin alam. Pinapahintulutan sa Islam na tayo ay bumalik, manumbalik sa ating nararamdaman kung ang katuruan na nasa ating harap, ito ba ay pinapahintulutan sa Islam o hindi, o hindi. Kung saan sinabi niya na isa sa mga katangian ng kabutihan, ito ay panatag ang ating puso dito. Isa sa mga katangian ng kabutihan, ito ay ang puso natin ay panatag dito. At isa sa mga katangian ng kasamaan, tayo ay hindi mapakali o ito ay bumabagabag sa ating damdamin. Subalit, lahat ba ng tao, ito ang tanong ko sa inyo ngayon, lahat ba ng tao ay maaaring gawin ito? Lahat o hindi? At sino lang dapat kung hindi? Ano sa tingin niyo? Ha? Lahat maaaring gumawa nito? Papakiramdaman ang kanyang lahat ba tayo ay puwedeng pakiramdaman or tignan sa bagay na yung katuruan na nasa harap natin. Tapos papakiramdaman natin kung panatag ang ating puso, ito ay tatanggapin natin. Kapag hindi panatag ang ating puso, ito ay dahil sinabi nga natin na ang palatandaan ng kabutihan, ito ay panatag, may tranquility, may tumanina ang ating puso dito. Subalit kapagka nakakaramdam tayo ng pangamba, ito ay lalayuan natin dahil ito ay katangian ng isang, kasalanan. Kaso nga lang ang tanong ko ngayon, lahat ba ng tao o Muslim ay maaaring gawin 'to o hindi? Base sa hadith na nasa harap natin ngayon. Ito bang hadith na ito ay apply sa lahat ng tao o hindi? Ano bro, tingin niyo? Okey, kung hindi nila alam yung katuruan, sakop sila kumbaga. Kung hindi nila alam, maaari nilang gawin, 'di ba? Okey, mga kapatid sa Islam, oo, okey. Ang pinapahintulutan lang ng gumawa nito ay kung sino yung may malinis na puso. Dahil ang puso ng mga tao ay hindi pare-parehas. So, ang maaari lang gumawa nito ay kung sino yung nasa fitra pa rin. Siya ay nasa likas na pananampalataya. Subalit yung mga tao na ang puso nila ay mas maitim pa kaysa sa kadiliman ng gabi, o yung mga tao na natutuwa pa sila sa kanilang kasalanan, ito pa ay ginagawa nila na lantaran, yun ang i-stop natin. Bro, hindi ikaw ang para diyan, o yung hindi ang damdamin mo o yung puso mo ang ating magiging basihan para sa, paghatol sa katuruan na nasa harap natin kung ito ba ay mabuti. Kasi panigurado ang pipiliin niya is kung ano, kung nasaan panatag ang kanyang puso, at kung ang puso niya ay panatag sa kasamaan, yun ang pipiliin niya, yun ang pipiliin niya. Kaya itong pinapaliwanag natin ngayon na pagbalik sa ating damdamin sa tuwing hindi natin alam ang katuruan, ito ay maaaring, gawin lamang ng mga taong nasa fitra o nasa likas at nasa malinis nilang paniniwala, na kung saan ang puso nila ay nasanay sa paghahanap ng kabutihan sa lahat ng bagay. Sinabi ng Propeta Muhammad SAW na kapag ang isang tao ay gumawa ng kasalanan, ito ay mag-iiwan ng eto, at ang pusong malinis, ito ay nakukuha ng hindi sa iisang gabi at iisang araw. Ito ay nakukuha sa matagalang iinsayo, matagalang pagsasanay ng puso sa paghahanap ng katotohanan sa lahat ng bagay. At sinabi ng Propeta Sallam na ang isang tao na kapagka siya ay gumawa ng kasalanan, ito ay mag-iiwan ng itim na tuldok sa kanyang puso na kapag ito ay inulit ng inulit, darating ang panahon na ang puso niya o ang kabuuan ng kanyang puso ay magiging itim. Ang kanyang puso ay magiging itim. At isa sa mga poetry na sinabi ay
Innal jibala minal hasa, okey, la tahqiranna saghiratan, innal jibala minal hasa. Na kung naaalala niyo binanggit natin sa mga nakaraang hadith, yung pagmamaliit sa kasalanan, yung pagmamaliit sa kasalanan. At sinabi na, "La tahqiranna saghiratan." 'Wag mong mamaliitin ang isang bagay na maliit. Ito man ay kasalanan o ito man ay kabutihan. Kung ito man ay maliit sa paningin mo, ito ay minsan malaki kay Allah para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sinabi, "Innal jibala minal hasa." Na kung papaano ang isang bundok, ito ay nanggaling lamang sa buhangin o mga butil-butil ng buhangin. Kaya babalik tayo dun sa sinasabi natin, ito ay ina-apply lamang ng mga tao na malinis ang kanilang puso. Kaya nga tinuturo ng mga scholar natin sa Islam, lalo na sa pag-aaral ng fiqh, pakinggan niyo mabuti. Sa pag-aaral ng fiqh, lalo na sa mga kagaya natin na naging pangalawang paaralan natin ang Facebook, ang social media, at tayo ay naghahanap ng sagot sa certain fiqh topic. Ang sinabi ng mga scholar na huwag na huwag kang lalalim o pipili sa anumang salita sa isang sitwasyon na dito sa usaping ito ay may pagkakaiba ng opinyon ang mga scholar. Huwag na huwag kang pipili ng isang salita habang ikaw ay merong syahwa sa iyong puso o habang ikaw ay may maling pagnanasa sa iyong puso. Dahil ang pipiliin at pipiliin mo ay ah, yung turo na kung saan papabor sa iyong sarili. Lalo na sa usapin halimbawa ng niqab, ng hijab. Na although hindi natin sinasabi kumbaga na, hindi natin sinasabi na may pagkakaiba ng opinyon sa pagiging obligado ng pagtatakip ng isang babae. Subalit nagkakaroon ng opinyon ng iba't ibang opinyon patungkol sa mga detalye na Wallahu ta'ala alam, hindi ko alam kung ano talaga yung tamang sagot doon. Kaya ang isang halimbawa na babae o isang Muslim na lalaki, hindi siya maaaring manghimasok sa ganyang usapin o pumili ng isang panig habang ang puso niya ay sanay, halimbawa, na makatingin o makahanap ng katawan ng babae. Hindi para sa iyan. So yun yung mga halimbawa na mababanggit natin na ang pagbalik sa puso ay hindi para sa lahat. Okay. Okay, binanggit na natin 'to lahat, binanggit na natin 'to lahat. At ang isa pang ibig sabihin ng bir ay yung fi'lu jami' at-ta'at adh-dhahira wal-batina, ay yung paggawa ng lahat ng pagsunod, ito man ay lantaran o mga nakatago. Okay. Isa rin sa makukuha itong hadith na ito bilang dalil na ang puso natin ay nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na tumatanggap ng kabutihan. وهذا يدل على أن الله فطر عباده على معرفة الحق والسكون إليه وقبوله وركز في الطباع محبة ذلك والنفور عن ضده والنفور عن ضده. Na kung saan ang bawat isa sa atin, tayo ay nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ang puso ay maaari ay minamahal ng ating puso. Ay ang katotohanan, afwan, ay minamahal at hinahanap ng ating puso. Kaya hindi ko alam, siguro tayong lahat more or less, yung mga pumasok sa Islam o yung mga nanatili sa Islam or matagal na nasa Islam, eventually mararamdaman natin na nasa Islam ang kapanatagan ng ating puso. Hindi katulad kung ikukumpara natin nung tayo ay hindi mga Muslim, tayo ay mushattit, kumbaga kalat-kalat ang ating pag-isip. Pagka tinanong tayo sa isang bagay hindi natin alam, magulo ang ating kaisipan. Minsan kahit sa usaping Panginoon, paano mo ipapaliwanag na ang Panginoon ay tatlo, ang Panginoon ay nanganak, ang Panginoon ay ipinanganak halimbawa,
ang isang babae ay nanganak ng Diyos tapos pinako sa krus para sa kasalanang hindi sa kanya, para tubusin ang kasalanan at nakita yung katawan hindi na at tinignan yung libingan, hindi nakita yung katawan, et cetera. Sa Kristyanismo lang 'yun, papaano pa sa ibang relihiyon, kung paano nila ipapaliwanag sa'yo, sabihin ng karma, kapag ikaw ay naging mabuti, susunod na buhay mo ay magiging payapa, kapag ika'y masama, ang susunod na buhay mo ay magiging masama na 'yun. Sa mga pasok sa Islam nila, dahil ang puso natin at po ang katotohanan. Alang sa kasalanan, kahit nagawa minsan na ang inaakala natin ay masasanay ka rin, minsan may darating sa punto na ikaw ay magkakaroon ng paghinayang, ikaw ay magsisisi, ikaw ay ang puso mo ay maghahanap kung sino ang sisisihin patungkol dun sa kasalanan mo. Hindi katulad ng hindi katulad ng kabutihan. Faabawahu yahwidaan, pinanganak sa fitra, subalit ang kanyang magulang ay ginawa siyang Hudyo. Assalamualaikum. Hello? Humina yung yung wifi. Okey, tuloy natin. Okey, malapit na rin tayo matapos. Sinabi ng Propeta Muhammad SAW na lahat ng mga naangkan ni Adan o lahat ng ipinanganak ay pinanganak sa fitra, subalit ang kanyang mga magulang ay ginawa siyang Hudyo, ginawa siyang Kristiyano at ginawa siyang Majus o yung mga sumasamba sa apoy. Makikita niyo mga kapatid, dito sa hadith ng Propeta SAW, ito ay mabigat actually. Ito ay mabigat. Bakit? Sino ang sinabi ng Propeta Muhammad SAW dito na unang dahilan ng pagkaligaw ng mga bata ngayon? Sino sinabi? Satanas? Hindi, ang sinabi ang kanyang mga magulang. Ang kanyang mga magulang. Kaya hindi sa idiin natin at magkaroon tayo ng accountability sa sino mang magulang sa atin ngayon, na tayo ang unang-una at huling tatanungin sa paggabay sa ating mga anak. Dito sinabi ng Propeta SAW na ibinigay sa atin ng Allah sa atin ang mga anak natin na sila ay nasa fitra, sila ay nasa maayos. Kaya base na lang sa pagpapalaki ng isang magulang kung ito ba ay gagawin niyang Hudyo, ito ba ay gagawin niyang Kristiyano, o ito ba ay gagawin niyang sumasamba sa apoy. At hindi mo pwedeng sabihin na ito ay kung ang kadar ng Allah is ganito, ay ganito ang mangyayari sa kanya. Kung ang kadar ng Allah ay siya ay magiging matuwid, siya ay magiging matuwid. Papasok ka na naman sa ah, 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 ligaw na sekta na tinatawag na Jabariya na lahat ng tao ay napilit o pinipilit sa kadar na pinahintulutan ng Allah at ang mga tao ay walang free will. Okay. Kaya ikaw na isang magulang, gawin mo ang asbab kung papaano na ang mga magulang na binanggit dito sa hadith na ito ay nagkaroon sila ng epekto, nagkaroon sila ng impluwensiya sa mga anak nila sa sa pagligaw. Bakit hindi mo kayang tanggipin sa sarili mo na ikaw rin bilang isang magulang ay may impluwensiya at may epekto ka sa iyong anak na magabayan ang iyong mga anak. Kung papaano ang may mga magulang na nagiging dahilan ng pagkaligaw ng kanilang mga anak. At iligtas tayo ng Allah, padaliin sa atin, hindi madali, pero padaliin, pag-aangin, patatagin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paggabay sa lahat ng mga magiging anak natin at upang sila ay manatili sa fitra, sila ay manatili sa fitra. Okay. Na
Okey, mga dito pa ulit na lang pinaliwanag na rin natin 'to lahat. Hmm, at nabanggit na rin natin ito sa mga nauna nating hadith, yung katulad ng al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Ang halal ay malinaw na at ang haram ay malinaw na, at kung ano yung mga mushtabihat, ito ay lalayuan natin. At sinabi rin natin yung da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na iwanan mo kung ano yung mga bagay na nakakabagabag sa'yo, at manatili ka upang hawakan mo yung kung saan ka lang mga sigurado. Okay. Although nagkaroon ng pagkakaibang opinyon ng mga scholar, kasi ngayon nagkaroon ng, usapin ng mga scholar kung pinapahintulutan ba talaga ang pagbalik sa puso, na isa sa mga tumanggi nito si Imam Ahmad rahimahullah. Pero, base sa hadith na binanggit natin, ito ay maaari nating gawin sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naiulat ni Abu Hurairah na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inni uhaddithtum anni hadithan ta'rifunahu wa la tankiruna, fasaddiqu bihi." At kapag kayo ay saysay ng hadith patungkol sa akin at ito ay alam nyo at hindi nyo ito tinatanggihan, ito ay paniwalaan nyo. Dahil ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi nagsasalita ng isang bagay na hindi nalalaman o mahirap intindihin kumbaga. Samantalang kapag kayo ay may narinig na hadith o naisalaysay na hadith na ito ay alam niyo sa sarili niyo na hindi sasabihin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ay huwag niyong paniniwalaan. Dahil ako ay hindi nagsasalita ng salita na hindi tinatanggap ng mga puso. Ito ay naiulat sa Bukhari. Ito ay naiulat sa Bukhari. Na, okay. So yun lang mga kapatid sa Islam, inshallah nakuhaan natin ng aral ang hadith na ito. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. May tanong? May hindi naintindihan? Malinaw naman inshallah na hmm, Muslim. Yung pagka ang isang hindi Muslim na bumati sa atin at malinaw, ha, yun ang isa sa mga kinondisyon ng mga scholar natin, na malinaw na siya ay nag-assalamualaikum, maaari natin 'tong sagutin ng waalaikumussalam. Maaari natin itong sagutin ng waalaikumussalam kapag sila ang nauna. Pero kapagka gusto nating tayo ang magsimula ng pagbati, maaari nating gamitin yung mga nakasanayan na pagbati katulad ng kamusta ka kabayan or magandang umaga sa'yo. Hindi naman 'to dahil pinalitan mo yung assalamualaikum, ito ay haram na, dahil ito ay, ah, nakasanayang pagbati na hindi nabanggit sa Quran o sa hadith na ito ay haram. Kaya hindi natin gagawing haram ang isang bagay unless na meron tayong dalil. Meron tayong dalil. So yun yung isa sa mga pagbati kung tayo ay mauuna. Pero kapag sila yung mauuna, tapos assalamualaikum, kailangan natin isagot ng waalaikumussalam, waalaikumussalam. May tanong pa? Okey, inshallah. Meron pang ano dito, inshallah malapit na rin magsala. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu